purihin ng Panginoon. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister Charis. Dito tayo sa kanyang tahanan sa Barangay 96, Sonic, District 1, Tondo, Manila, upang magdala ng mabuting balita mula sa kasulatan o Biblia o magandang good news na nakatalaan po sa Biblia para makinabang tayo. Ang salita ng Diyos hindi lang para sa lahat, talagang para sa lahat ito. Kasi nga po bilang tao nabubuhay sa ibabaw ng mundo, kailangan natin ang pag-aral ng Diyos. Unang-una, yan ay pagmana, yan ay pagkain ng ating spiritual food, yung tawagin. Pero bago tayo papalawad, siyempre tayo muna itutulong sa Diyos para tayo kanyang pangunahan sa pamagitan ng kanyang Santo Espiritu. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ni Sister Charil, nagtuturo at aral ayon sa kasulatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi sa unang Pedro 1:25, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. Ibig sabihin, walang wakas sa salita ng Diyos. Mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balita, ipinangangaral sa inyo. Yang salita pala ng Diyos, o mabuting balita, sabi ni Apostol Pedro, itong salitang ito ang hindi mawawala. Kumbaga, lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa, mawawala yan. Darating ang panahon, itong mundong kinalalagyan natin, the planet Earth, mawawala ito. Maglalaho, parang bula. Pero yung salita ng Diyos, hindi siya maglalaho. Yan ang sabi ni Apostol San Pedro. Ulitin natin. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. Ibig sabihin, no end. Ano naman ito salita ng Diyos na mamamalagi? At ito ang mabuting balita ipinangangaral sa inyo. Noon pa sa panahon pa ni Apostol Pedro, namatay si Pedro sa pagitan ng 46 AD hanggang 47 o 48. Yung sinabi niyang ito bago siya mamatay ay mamamalagi. Ibig sabihin, no end. Kaya sa ating panahon ngayon, sa kawakasan ng huling araw, dito pa rin ang pinangangaral sa mga tao. Dito pa rin ang pinangangaral sa lahat ng mga tao. Mayaman, mahirap, may sakit, walang sakit. Ano man ang kulay mo sa balat. Ano man ang estado mo sa buhay, dito pa rin ang pinangangaral. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Bakit pinangangaral po yan? Sapagkat kailangan natin yan. Unang-una, ang salita ng Diyos ay pagkain natin pang spiritual. Hindi po tayo kumakain lamang ng literal. Bawa, kakain ka ng almusal, kakain ka ng tanghalian, kakain ka ng hapon. Hindi ganon. Even ang ating Panginoong Yesus, binanggit niya yan sa panahon na siya tinutokso ng diablo. Sapagkat siya po ay nagfasting, nang magkatawan tao po siya. Nagfasting siyang 40 dias, gabi araw. Sinukso siya ni Satanas. Anong sinabi ni Satanas? Sa Mateo 4:3, dumating ang manunokso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. May dala siyang bato. Gawin mong tinapay. Ikaw man, kaibigan, ang isang araw ka lang hindi kumain.
sigurado, gutom ka kinabukasan. Si Jesus, 40 dias, gabi at araw. Siyang hindi kumain. Nananalangin siya. Kaya dumating ang puntong si Satanas nandun. Nang matapos ang kanyang fasting, nasabi ni Satanas, eto ba to? Gawin mong tinapay. Kasi alam niya, makakadama ng gutom ang ating Panginoong Yesus. Pero anong sagot ni Jesus kay Satanas? Sa 4, ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay, andun yung salitang lamang, o sa English, only, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sa ayaw natin pala sa gusto, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kasi nga, dalawa ang kalagayan ng tao. Meron siyang physical, meron siyang spiritual. Dapat parehong kumain yung kaibigan. Hindi po pwedeng pinakakain mo lang ang physical. Kakain ka ng umaga, kakain ka ng gabi, tanghalian. Hindi ganun. Kailangan, hindi ka lang kakain ng mga literal na pagkain na niluluto at inahain sa ating lamesa. Tingnan nyo ang sinasabi ni Juan. Sa ikatlong sulat ni Juan, mula sa matanda, kay Gayo na pinakamamahal kong kaibigan. Diyos, mahal kong Gayo, dinadalangin ko, ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at mabusog o malusog ang iyong pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. Meron po tayong buhay pang espiritual. Ano yan? Kaya tayo gumagalaw kaibigan, yung buhay nasa loob natin. Kapag umiwalay na yung buhay nasa atin, anong tawag nila dyan? Patay o bangkay. Ito yung mga pinaglalamayan sa mga burol-burol. Pinatutunayan lamang ng kasulatan ang katotohanan. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, hindi lang tayo nabubuhay sa araw-araw sa pagkain o tinapay. Dapat tayong mabuhay sa salita ng Diyos araw-araw at the same time. Mahirap po kasi ang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Pag namatay ka, itong katawan na ito, kahit anong pag-ahalaga mo, sabihin mo ng maingat ka sa iyong pangangatawan. Umiinom ka pa ng vitamins. Pagdating ng araw, kaibigan, pag namatay ka, itong katawan na inaalagaan mo, ito'y lupa. Lupa lang pala ito na minoldi ng Diyos at iningahan naging buhay na tao yan. Kaya pagkamatay mo, bumabalik ka rin sa kalupa mo. Di ba may mga kwento yung matatanda? Anong sabi nila kung minsan? Amoy lupa ka na. Oo, meron mga ganyan kwento. Amoy lupa ka na. Di ba yung kanta ni Rico J. Puno? Ay patay na si Puno. Babalik sa lupa, sabi niya. Yung kapalaran. Yung kinanta niya yun, di ba? At sinabi ng Diyos yan kay Adan, na magkasala si Adan, sabi ng Diyos, diyan ka nagmula sa lupa. Sa lupa, babalik ka. Kaya, itong katawan natin na inalagaan natin, pinakakain ng masarap. Lahat. Nagbabitamin pa tayo, nag-exercise pa tayo, umiinom pa tayo ng mga energy drinks. Pagdating ng araw, lupa lang ang magiginabang dito. Kita nyo po kapag meron isang last night, pag nagtabunan po ang tao sa isang linggo lamang, pag naukay ang nasabing tao na natabunan sa last night, hindi mo na siya makilala, alos buto na lang. Bakit? Yung katawan niya kasi
bumalik na sa pagkalupa niya, kaibigan. Lagi natin tatandaan. Wala tayong mapapala sa ibabaw ng mundo sa ating katawan. Hindi ko sinasabing masamang alagaan mong katawan mo. At ang katawan kong yan, ang sabi ni Apostol Pablo ay habang nabubuhay tayo dito sa ibabaw ng mundo, habang tayo malakas, ang sabi niya, unang Korinto 6:19-20, ang inyong katawan ay hindi lamang, ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Bakit? Sa creation po, ang Diyos sa lumikha ng katawan ng tao. Ang Diyos. Anong sabi doon? Genesis 1:26-27, likahin natin ang tao. Paano niya nilikha ang tao? Genesis chapter 2, verse 7. Kumuha siya ng putik sa lupa. Minoldi niya nga yung tao. At kanyang iningahan ito sa ilong. At naging taong buhay yan. Pero bago ginawa ng Diyos ang tao mula sa lupa, lahat ng pangangailangan ng tao inihanda na ng Diyos. Sa loob ng 5 araw, ginawa ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao. At ang ika-6 na araw, ginawa niya ang tao. At ang ika-7 araw, nagpahinga ang Diyos at binasbas ang ika-7 araw. Kaya kumpleto na po. Nandyan na lahat ng ating pangangailangan. May tubig na, may halaman na, may gulay na, may mga hayop na. Everything. Nandyan na. Inanda ng Diyos. Then, ginawa niyang tao at nilagay ko sa lupa, sa Garden of Eden. Nandun na. Kaya siya po ang gumawa ng ating katawan. Tingnan natin. Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Totoo po yun. Bigay ng Diyos ang katawan natin. Kaya inalagaan natin, nag-exercise tayo, umiinom tayo, kumakain tayo ng mga vitamins. Pero hindi ibig sabihin na may papapala kayo sa katawan kasi mamamatay din po yan. Anong purpose? Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Yun pala. Habang tayo nabubuhay, parangalan natin ang Diyos. Si Adan ba, Eva, silang unang tao dito sa ibabaw ng lupa. Pinarangalan ba ang Diyos? Hindi. Walang karangalan ng Diyos kay Adan at Eva. Kaya nga sila tinaboy ng Diyos sa Garden of Eden dahil po sa kasalanan. Kasi ang sabi ng Diyos, lahat ng bunga ng punong kahoy dyan, kainin ninyo. Liban doon sa isa, nasa gitna ng halamanan, sabi niya, huwag niyong pagkikalaman, huwag niyong kakainin ang bunga nito. So nilabag po yung utos ng Diyos. Hindi dahil kumain sila ng bunga ng punong kahoy, yung salita ng Diyos, nilabag nila. Nasabi ng Diyos, huwag niyong kakainin. Ano ba yung salitang huwag? Pautos po yun. Nabuutos ang Diyos kay Adan at Eva. So dahil nakita ni Satanas ang pagkakataon, kinukso niya si Eva at inutusan kainin yung puno ng kahoy na sa bunga. So yun ang unang panunukso kay Adan at Eva. Kaya sila nahulog sa kasalanan dahil yung utos, huwag niyong kakainin. Kaya kinain nila.
Una si Eva, pagkaran binigay kay Adan. Kaya sabi ng Diyos, lumayas kayo rito sa garden. Doon po sinabi ng Diyos kay Adan, mula ngayon, Adan, sa pawis mo manggagaling ang inyong kakainin, magbubungkal ka ng lupa. Diyan ka kinuha sa lupa at diyan ka rin babalik. Walang karangalan ng Diyos sa kanila. Meron salita ng Diyos si Adan at Eva, pero hindi nila sinunod. Kaya sila nahulog sa tukso, nahulog sila sa kasalanan sa pamamagitan ni Satanas na naganyungas sa panahon nila. Kaya tayo po, kaibigan, kayo mga nanonood ng video ito, gamitin nyo ang katawan ninyo na bigay ng Diyos upang ang Diyos ay maparangal. Yung iba hindi walang karangalan ng Diyos sa kanila. Bakit? Nabubuhay sila sa bisyo. Sabi ko sa dati kong mga kasama nung nasa Baguio pa ako, pinost ko yung isang talata na bawal ang uminom ng alak. Ang sabi nung isa, sumagot naman, basta wag kang malasing, sabi niya. Ang tanong ko sa kanya, saan ba nagsisimula ang pagkalasing? Sumagot yung iba, pag-inom ng alak. Di wag ka nang uminom ng alak. Kasi kung malalasing ka, hindi mo na kontrolado ang sarili mo. Kontrolado na ni Satanas. Bakit? Maraming nalalasing, anong antungan? Away. Yung iba, namamatay pa. Yung iba, paglasing, gumagawa ng karumal-dumal na krimen. Meron pang karangalan ng Diyos sa alak? Wala. Ako naranasan ko po magbisyo, uminom ng alak. Napakalakas ko nang uminom sa alak. Nasanay ako sa pag-inom ng alak. Pero hindi mo kaya ng alak. Tatalunin ka ng alak. Kahit anong gawin mo. Naranasan ko nang gumapang ng pawing. Nakipag-inuman lamang kami sa kabilang baryo. Naranasan ko na rin na nakatulog sa mga kalsada. Nung nakatira ako sa Baguio, doon ako tinapon sa taliman ng mga, kung alam niyo yung Baguio General Hospital, yung mga pandekorasyon doon ako tinapon. Wala akong alam. Kinabukasan ng magising ako. Sabi ko, nakakaya ito. Yung pala marami na nakakita sa akin, mga ibang kasama ko sa trabaho. Ang sabi nila, ayan si Manny. Dahil sa kanyang lasing, nakatulog na. Nakatulog sa mga halaman, sabi niya. Sipin niyo po. Kung tinapon ako sa mismong kalsada, hindi baka nasagasaan pa ako. Baka namatay pa ako nang dahil sa kalasingan. Kaya sabi ko, nakakaya. Kaya nung kinabukasan, mag-report ako sa trabaho, naiyang-iya po ako sa kanila. Sabi ko, napasobra ako sa inom. Hindi ko na maalala ka kung mga sumunod na pangyayari. Ang alam ko, meron kong pupuntahan pero hindi ko alam kasi alasing na ako. Walang karangalan ng Diyos. Kaya ang buhay natin, kaibigan, anong sabi ni Apostol Pablo sa Colossus chapter 3 verse 1 and 2. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kahit ang pagsumagitan ninyo ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonin ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Kita nyo, no, sabi ni Pablo, dapat pala itong ating kaisipan, kaibigan. Maliwanag ang sinabi niya, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi yung mga bagay panlupa.
Kaya kung mga bagay panlupa ang gagawin mo, kaibigan, walang karangalan ng Diyos sa iyo. Pero kung iisipin mo, gagawin mo yung mga bagay panlangit, diyan magkakaroon ng karangalan sa iyo ang Diyos. Kaya magbuhat doon, sabi ko, na mapakinggan ko ang pangangaral ng Diyos doon sa Baguio. Napakinggan ko ang pangangaral ng salita ng Diyos sa mga sasakyan, sa mga bus. Yan pala'y parahan ng Diyos. Yan pala'y pagtawag ng Diyos sa akin para maging ganito ako. Kaya tinanggal ako sa Baguio, tinanggalan ako ng trabaho. Dahil wala na akong trabaho, ano pang gagawin ko ron? Hindi umuwi na lang dito. Sinunod ko ang gusto ng Diyos. Kasi kung nasa Baguio pa ako, sigurado, mahirap. Hindi ako makasunod doon. Bakit? Nakapaligid ang mga tukso ni Satanas. Inuman dito, inuman doon. Sana, baka wala na ako. Salamat sa Diyos. Sa simula na matanggal ako sa trabaho, medyo masakit yun. Kasi wala ka ng pera dumarating. Pero, nagpapasalamat ako sa Diyos. Bakit? Tinanggal niya ako sa bisyo. Inalis niya ang bisyo ko. Hiniling ko sa kanya, alisin mo ang bisyo ko. Yung pag-inom ng alak. Wala akong bisyo sa mga droga, sigarilyo. Alak lang. Kahit ako mag-isa, umiinom ako. Yan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos sapagkat inalis niya ang bisyo, yung pag-inom ko ng alak. At dahil sa pag-inom ng alak, muntik pa akong mamatay dyan. Alam nyo, ang Biblia po ay nagtuturo ng dahan ng kaligtasan. Nagtuturo kung anong buhay meron tayo dapat gawin. Salamat sa Diyos na mapakinggan ko. Tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na binahagi mo sa amin. Na iyang bisyo, wala pong ibubungang mabuti sa mga tao yan. Kundi ang dapat namin bigyan po ko sa mga bagay na panlangit ayon kay Apostol Pablo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Kayo mga nanonood ng video nito, sana meron kayong natutunan. Pinatutuo ko ang sarili ko at ang Biblia. God bless po sa inyo lahat. Dito po tayo sa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Kasama ko po si Sister Cheryl Pastrana. God bless po sa inyo lahat. Bye!